Mga kababayan, isang matinding revelasyon ang ibinunyag ni Maharlika sa kanyang live segment. Inilantad niya ang diumano'y lumalabas ng plano ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos at ang bantang pagpapadukot sa kanya. Sa kanyang YouTube channel, tahasang isinalaysay ni Maharlika na maari siyang madampot tulad ng ginawa ni Torre sa pagpapadampot kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon pa sa kanya, mismong NBI ang naglalabas ng impormasyon na siya ay wanted sa Pilipinas, isang paratang na kanyang tinutuligsa. Mas matindi pa mga kababayan, pinangalanan ni Maharlika ang direktor ng NBI na umano'y may balak na siya'y patahimikin at ipahuli. Isa itong seryosong akusasyon na hindi natin basta-basta palalampasin. Ngunit sa kabila ng matinding isyong ito, tila nananatiling tahimik ang mainstream media. Mga balitang tulad nito, na maaring may malaking epekto sa ating bayan, ay hindi na ilalabas sa mga tinatawag nilang mapagkakatiwalaang media outlets. Kaya naman, mahalaga ang papel ng social media sa pagpapalaganap ng katotohanan. Mga kababayan, huwag tayong magpabulag. Sabay-sabay nating panuorin ang buong video kung saan matapang na pinangalanan at pinanindigan ni Maharlika ang kanyang mga pahayag laban sa mga opisyal ng administrasyon. In-out na ng gobyernong Bangag yung kanilang plano na ipadukot ako. Ipa-extract ako. Bago ko umalis ng Amerika, 'di ba? Sinabi nila na mayroong warrant of arrest si Maharlika at mayroon pa silang mga palabas na ako ay wanted sa Pilipinas. Yes, totoo 'yon. Wanted ako sa mga bangag. At ang sinabi pa ng Jutang Ginina, kasi ayaw nilang minumura sila, itong mga buwaka ng inang ito, itong si Santiago, yung NBI director, ang sinasabi niya, dapat na daw kalusin yung mga vloggers. At kahit daw nasa Amerika, ay hindi nila sasantuhin. So kalusin means, in street language, execute, gurgur, tapyasin. Alam nyo, maganda nga itong mga sinasabi nila. Dahil so sobrang hindi nila mapigilan yung kanilang mga sarili sa galit, sa evil nila, dahil galit na galit sila kay Maharlika, dahil ini-expose, kaya hindi nila mapigilan kahit nakapag-aral ng abogasya. Pero bobo itong si NBI Director Santiago at sila Lisa Tanas kasi mga bangag sila. Grave threat yung ginagawa nila. Na kakalusin ako kahit nasa Amerika. And this is gonna be talk of the world. Okay? The moment, kasi itong mga kababayan, ang napag-alaman natin pala, dyan sa statement ng NBI, ay sila ay magsasampa na ng kaso. Sa akin, although hindi nila exactly sinabi na ako lang mag-isa, pero lahat ng mga vloggers sa abang bansa at sa Pilipinas. Inciting to sedition. Diba? Then, criminal case yung libel daw. At makikipag-ugnayan daw sila sa Interpol nila. So, ang sabi sa akin ng mga puting ahas, possible lang. Pwedeng mangyari, pwedeng hindi. Ang sabi sa akin, Miss Maharlika, mag-ingat ka dyan sa The Hague. Kasi baka gagawin ang ginawa sa iyo katulad kay distressed mother na nag-fabricate ng crime sa Pilipinas, which is they already fabricated, crimes against me. Not only 1, 2, 3 yung mga ginawa nila. At magpapadala sila ng Peking Interpol. When I say Peking Interpol, okay, ginawa nila, gawin nilang legal yung peke. Nakuha nyo, gamit ang mga fabricated documents galing sa Pilipinas. Again, okay, ang criminal case is jurisdictional yan, mga kababayan. Sa Netherlands, wala naman akong ginawang krimen. Okay? Wala akong ginawang krimen. So, ang sabi sa akin, ang pattern na gagawin nila, katulad kay Sheena, katulad kay Pangulong Duterte. Kasi remember, yung si Sheena, si distressed mother, yung nakapanood sa inyo, nag-fabricate ng crime, si Lisa Tanas, yung ex-partner ni Sheena, yung mga kasabwat nila, si Teddy Boy Locsin Jr., yung asawa niya, si Maria Louie Barcelon, ang DFA, ang ISAF.
ang korte. Naalala ninyo na bago nila in-extract yung dalawang bata, ang passport ng mga bata, original na passport, hawak ni distressed mother ni Sheena. Pero nung in-extract nila yung mga bata, may dalang extrang passport yung kasabwat ni Lisa Tanas. Sinabi po yan ni Sheena sa kanyang vlog, sa pag-interview ko sa kanya. And this is very Lisa Tanas. At itong ginagawa nila ay lahat ito galing kay Marcos Jr., kay Lisa Tanas. Ganun po ang galit nila sa isang Maharlika, sa mga vloggers na kapwa ko, sa inyong mga commenters. Okay, so ito ba ako makalimutan? Alright? Dahil ini-expose natin. So, ang posible nilang gawin dito sa Netherlands, huwag kayong mag-alala, hindi ako natatakot sa mga buwakan ng inang ito. Okay? Ang gagawin nila, magpapadala sila ng makipag-coordinate sila dito sa Netherlands Interpol. Okay? Kasi I think 190 something countries ang member yan. At yun naman ay hindi, ang red notice, di ba, as explained by our experts, na-explain niya ni Attorney Harry at ang iba pang even Attorney Vic, Attorney Glenn, ito ay hindi warrant of arrest. Ito ay notice para i-locate ang isang taong ang isang taong wanted o may kasong o na-charge sa isang krimen, gumurgur o kung ano paman. Hindi ito, ang notice na ito ay para hulihin ka. Pero bakit pa sila mag-i-issue ng red notice? Hindi naman ako nagtatago. Nandito ako sa Netherlands. Exact location is The Hague o Den Haag. 'Di ba? Ang pwedeng gawin nila, dahil si Lisa Tanas may mga contact yan sa Romania. 'Di ba naalala niyo yung interview niya kay Taerna? Kung madali lang sila tumawag sa Romanian. Sinabi niya yan. Okay? Ang possible nilang gawin ay magpeke ng mga dokumento. Well, it will appear legal kasi galing sa gobyerno ng Pilipinas at ifo-forward nila dito sa the Netherlands. But don't worry. Okay? Hindi magwawagi itong mga buwakan ng inang ito. At pwede nilang gawin, again, yung katulad ng pag-extract sa mga bata kasi ginawa nila sa Turkey yon. Nakipagsabuatan sila doon sa mga actually hindi nakipagsabuatan sa sa Turkey police . Ginamit nila ang Turkey ang authority ng Turkey para mag-present ng mga legal documents na ginamit nila pang-abuse sa kapangyarihan ng korte, kapangyarihan ng mandato ng DFA, ISAF, Philippine Consul General sa Turkey. Ito yung gagawin nila. Yung mga dokumento, legitimate, pero illegal. Nakuha niyo yung ibig ko sabihin. Ito yung gagawin nila sa akin. Tignan natin kung magwawagi ang mga jotang. Tignan natin. Okay? Ayaw ko magyabang dito. Diba? Alam niyo naman may pagkamayabang din ako, di ba? Pero hindi tayo magyayabang. At gagawin nila yung extraction na katulad ng ginagawa kay Pangulong Duterte. Pero, i-extract nila ako papuntang Pilipinas. Bring it on. Gawin nyo. Hi, Commander Aguila. Thank you. Bring it on. Gawin nyo para mapag-usapan ako ng buong mundo na may isang Maharlika at si Pangulong Duterte, pinag-usapan na. But you're not gonna win. Tandaan nyo mga buwaka ng ina kayo. Ikaw, pangalan nito? Santiago, Lisa Tanas. Kasi yung utos lahat ni Lisa Tanas. Sabihin na natin, I'm ahead of the game. Alam ko na plano nyo. Huwag nyong gagawing tanga ang Pilipino. Nagpa-interview kayo na sinasabi ninyo, sumusobra na ang mga vloggers. Paano kami sumobra? Sobra ba yan? Ano yun? Santiagong ulul.
Diba? Sabi niya, hindi naman kami nagpapaka-onion skin, pero yung minumura kami, nilalait kami, hindi na pwede yun. Buha ka ng ina mo 1 million times, 6.325 trillion times, equivalent ng budget ng Pilipinas na dinorobo nyo. Jutang ginina mo, Santiago Lisatanas, bangag. Ayaw niyong mamura. Freedom of expression ko yun. Out of my outburst dahil sa panggigipit nyo, pagnanakaw ninyo, pangtatakot ninyo sa mga vloggers, kaya ko kayong murahin, buwa ka ng ina, harap-harapan. Huwag kayo magtago dyan sa inyong mga immunity, si Bangag Jr. Kung gusto nyo ng murahan o kahit anong laban, harap-harapan. Legal sa legal. At nilalabanan ko po sila, mga kababayan. Di ba? Imagine ninyo. Thank you, Chino. Ang sabi ni Chino, Marlica, you're the best. Well, but your coffee here is much love, baby. Thank you very much, Palangga. So, mga kababayan, ulitin ko lang po sa kakakilala sa akin, hindi po kasi sila nagwagi sa panakot nila sa akin. Una, ang panakot nila sa pakikipagsabuatan ni Taberna. Yang putang inang buwaka ng inang yan na nag-fabricate ng address sa akin dyan sa Pasig na nakipagsabuatan kay Lisatanas para maisakatuparan nila ang kanilang kaso. Sila po ang sinungaling fake news. Sila ang gumawa ng peking address dyan sa Pasig. Alam nyo na yan. Yan yung una nilang pagigipit. Hindi umubra. Kung natatandaan ninyo, ang eksena ni Taberna, makikinaku, mayroong, mayon parang merong may mananagot o may tatagilid na mga ganyan o may tutumba na isang vlogger. Makikipag-ugnayan daw sila sa US Embassy, sa DFA. Kayo po ang nakakaano niyan. Kayo ang nakakarinig niyan. Sinasabi yan, kahit i-google nyo dyan, nandiyan dyan pa lahat yung mga sinasabi ko. Hindi umubra yon. That was 2023. Mga kababayan, kailangan nyong malaman ang ginagawa ng mga buwaka ng inang ito. Then, hindi umubra, hindi natakot si Maharlika. Yung dati kong tinulungan na designer, okay, na binokelya ko, yung pag-aayos yung pagtulong sa kanya ni Lisatanas sa pag-ayos ng visa. Alam nyo na yun, available yun publicly. Okay? Nag-file ng case against me at nagpa-press con sila at itong julol na ito na dati kong tinulungan, may mga sinabihan siyang mga kaibigan niya sa showbiz at mga bakling na katulad niya na hi, kung sino man yun, hi, hitad, okay. Sa papailan ko ng kaso si Maharlika kasi si Lam, tutulungan ako ni Lam all the way. Imagine mo, dating mga nanglilimahid can afford mag-hire ng lawyer sa Pilipinas at dito sa Amerika. Ano po ang press conference nila? 99.9% ang sabi ng lawyer nila, lahat ng sinasabi ko nandiyan niya, matatalo ako sa case. Kasi in-expect nila madi-default ang kaso. Kasi nga, walang pera si Maharlika. Di ba? Walang pera. Isang mahirap pero maalindog lang. Kasi explain ko po yung para maintindihan ninyo. Thank you sa mga palangga ko. Chacha Vlogs, thank you so much. At saka si Rolly. Laban ng Maharlika, we're praying for Rolly Otomi. Thank you palangga. Alright? Okay, narinig niyo ba ako? Kasi nagpapatunog ng nagigiling kami ng But anyway, mga kababayan, gusto ko lang explain sa inyo, ano po ang ibig sabihin ng ma-default? Ibig sabihin, nung tinakot nila si Maharlika, na 99.9% na matatalo ako sa case, I think okay lang na walang Okay lang yan, maamoy tayo, Okay lang ba sa'yo? Mag-amoy bawang tayo dito. Okay lang. Wala naman siguro kasi konti lang naman. Just anyway, na lang natin. I-on. But anyway, kasi po hindi nila in-expect na lalabanan ko sila. Legal sa legal. Okay? So, mga palangga, hindi nagwagi yung kanilang pananakot.
So last year, yung unang kaso na binato nila, ulit-ulitin ko, case dismissed with prejudice. Okay? Pangalawa, pangatlo, pang-apat, nandyan pa rin. Yung isa, yung designer na scammer na available naman ang kanyang pang-scam sa online. Kumbaga, ni-resonate ko lang uli yung pang-scam. Alright? Pangatlo, si Mel Robles na nag-hire pa ng abogado ni Johnny Depp. Intimidation yon. Hindi porket abogado ng artista ay talo ka na. Sa batas ng Amerika, may laban si Maharlika. Lahat, hindi lang si Maharlika. May laban. Then fourth case ay si Zaldico. Hindi ko pang alam, baka may pang-5, pang-6, pang-7, pang-8. So, eto yung gusto nila. And they're spending millions and millions of people's money. Okay? So, hindi umubra, hindi na default. Tapos kasi akala nila yung pangalawang kaso ay wala tong pambayad sa abogado. Okay? Pangatlo, atak-atakin natin ang kasong ito kasi wala nang laban yan, wala namang pera yan. Totoo naman. Okay? Wala naman akong pera na ninakaw sa bayan. Sila meron. Ngayon, mga kababayan, eto na ngayon. Fast forward. Yung ginagawa ngayon sa ating mga vloggers. Kitang-kita nyo naman kung paano nila i-intimidate at pilitin na kapag hindi nag-sorry, iko-contempt nila. Sabi ko nga po, this is malinaw na adiktadurya. Pinagkakabalahan nila, tayong mga commenters, tayong mga kritiko ng bangag, kasi hindi na umuobra ang bayarang mainstream media. Mas marami kaming engagement, katulad ni SAS, ako, sila Attorney Trixie, sila MJ, sila Joey, si KLC, sila Marcos, sino pa? Sila Maui, sila, yung kami yun eh. Si Agent Morales, si Channel 167, si Coco Locoy. Kami yung tina-target. Pero yung mga kasinungalingan ng Marcos Bangag, Dugyot Bly, oh my God, that looks so delicious. Marcos Bangag ay hindi nila pinapatawag. Pero fast forward natin sa atin. Bakit nag-trigger etong mga interfool nila kay Maharlika? Francis Lloyd T. Chua, okay, na tatay ng mga bata, matakot ka kung may takot ka pa sa Diyos. Maawa ka sa mga anak mo. Dahil ultimong magulang ni Sheena, okay? Eto, nakarating sa atin. Okay? Ultimong tatay ni Sheena ay inutusan mo na mag-email sa akin. Nag-email po sa akin yung tatay ni Sheena. At pinagsalita ni Lisa Tanas. Okay? Ang tatay ni Sheena, ni distressed mother, nag-send siya sa akin ng video. At ito ay scripted. Nagbabasa si father. Ako, naaawa ako sa father ni distressed mother. Hindi ko alam, hindi natin alam kung baka habang nagbabasa siya ng script at nagsasalita laban sa kanyang anak, ay tinututukan ba siya ng barel? Or mayroon bang nakaamba na pang-tsurba sa kanya? We don't know. Pero, Francis, hindi mo maluloko ang taong bayan. Lisa Tanas, hindi mo maluloko ang taong bayan. Pati tatay ni distressed mother ay ginamit ninyo para magsalita laban sa kanyang anak. Do you think titirahin ko ang tatay ni Sheena? Hindi po. Sir, naaawa po ako sa inyo dahil alam ko kayo ay napupwersa lamang. I don't know, ayoko kayong pagbintangan, pero 3 lang ang posibilidad. Pwedeng inoferan kayo ng pera. Then pangalawa, pwedeng may nakatutok sa inyo. Pangatlo, pwedeng tinatakot ang buong pamilya nyo. I'm not gonna say anything. Okay? Naka-Ilonggo man, makaintindi man kayo ng Ilonggo.
Okay? Ay, hindi. Ano pala? Cebuano pala. Ha? Well, naintindihan niya man yung Tagalog. Hindi ako magsasalita against you, father of distressed mother. Dahil I know, isa po kayo sa biktima. Ikaw at ang anak mo at ang mga apo mo ay biktima. Ang tinitira po natin dito at ginigising ang mga kababayan natin na ito ay kagagawan ng Marcos Bangag Jr. Pero sasagutin ko lang yung konting message nyo po sa akin na sinasabi ninyo doon sa message na parang sinasabi mo sa anak mo na Sheena, iuwi mo na yung mga bata dito. Ligtas kayo dito. Paano maging ligtas ang inyong anak kung pinailan ng mga fabricated crimes? Hindi ligtas ang anak ninyo. At sinasabi nyo, iuwi mo na, isoli mo na kay Francis yung mga bata, yung isang bata dito, yung may isa pang anak dito Isoli? Anak po yun ni Sheena, yung sinasabi niyong isoli. Isusoli yung anak niya. Hindi ba dapat ang isusoli yung dalawang, yung dalawang apo? So yun may nagsend na saan. Pero naiintindihan ko, kasi kailangan malaman ng taong bayan to. Scripted kasi. I don't know kung nilabas na nila, ganyan. I don't know kung nilabas nila sa whatever. Pero very scripted. Wag ako Satanas. So balik tayo sa issue ko. May issue natin. Okay? Interpol ni Bangag at tax evasion, di pa pala natin napag-usapan yan. So ngayon, pupokus tayo dito na sila daw ay magpapile ng case sa mga vloggers. Bakit ginagamit ni NBI Shongabels si Santiago ang salitang Interpol? Makikipag-ugnayan daw sila sa Interpol sa mga vloggers na nasa ibang bansa. Sino ba ang pinapangalanan nila? Sino ba ang tinatarget nila? Lagi nilang bukang bibig. Si Maharlika, na sa Amerika na pwedeng kalusin at hindi wag pa kakasiguro si Maharlika na ligtas siya kahit nasa Amerika. Ako yun. Okay? So gagawa sila ng inciting to sedition case dyan sa Pilipinas, maybe gawa na yan. Maybe andito na nga sila yan sa dahig. Then, gagawa sila ng sinasabi ni Santiago, na titignan nila yung mga vloggers, yung kanilang tax. Okay, tax record. Ngayon, mga kabayan ko, nagbayad ba sila ng tax? At special mention ako. Gusto kong pasalamatan, actually, ang aking palangga sa pakikipaglaban, si Edwin Hamora, si Mahal na Reyna, na iyan din ay sinasama nila para sa HUAD committee, sa TRICOM na yan. Sinasama po nila yan. Ayan, napakamatalinong tao yan. Okay? Accountant yan at talagang may expertise. So, ang ginagawa niyan sa mga vlog niya, more on, ino-audit niya yung, kumbaga, what do you call it? Not audit yung mga nilalabas na mga figures ng Bangag ay pina-fact check niya based on his expertise. Okay? Ang sabi nga ni Reyna, go ahead. Yes, go ahead. Sige, ma'am. Okay. Palangga. Okay. Edwin Hamora, sabi niya, so my name, ito ba yun? Ito ba yung Shineko? Okay, dahil lang. Oo nga, baka tayo. Okay. Ang sabi ni Reyna, okay, 8 hours ago, when I read the article, ganito ang reaksyon ko. Patungkol ito sa tax evasion na sinasabi ng NBI at ng gobyernong Bangag. Sabi niya ni Reyna, ni Edwin Hamora, pakipollow nyo, ayan yung kanyang page. Basta anyway, ayan, malabo kasi. Sabi niya, kasi the NBI's threat to arrest a vlogger in the United States for fake news is like a Broadway show called as Les Miserables. Okay? Oo, sabi niya, miserable na masyado ang NBI. Siguro, they can intimidate vloggers in the Philippines, but here in the US, sabi Edwin Hamora, Kiki nilang blue. Favorite niya nun. Kung ako ay may jutang Ginemes, ito naman ang trademark ni Edwin Hamora, Kiki mong blue.
Okay, kikinilang blue, ang labas niyan because we are protected by the First Amendment here and its powerful shield. Kung wala namang nakumit na crime ang vlogger in the US, that drama by the NBI will not go anywhere. Exactly. Wala po akong nakumit na crime sa Amerika. Right? Sabi ni Edwin, pangalawa, Diyos mio naman, nasa konstitusyon ng Interpol na they don't act on politically motivated cases, defamation, libel, or anything that infringes on the free speech protections of democratic nation. Totoo yan. Kaya nga sila ay dadagdag nila yung inciting to sedition na dinadrama nila. Now, pangatlo, and because of number 2, highly doubtful na mag-issue ang Interpol ng red notice. Pero pwede nila, hindi natin alam kung anong pwedeng pagmamaniobra ng mga bangag. Tandaan nyo yan. But, you have to be ready. We have to be ready. Number 4, sabi ni Reyna, and let's say, for the sake of argument, na magkaroon ng extradition sa Pinas, kahit pa may red notice, the US will not extradite a US citizen accused of libel in the Philippines kasi nga that is not a crime here. Okay? Kaya pwede po ba, NBI, just use your time wisely on adding pressing crimes in the Philippines. Okay, yun ang sabi niya. Yun ang sinasabi ko. Imbis na pagkabalahan nila ang crime na nangyayari sa Pilipinas, ay pinagkakabalan nila kami. Pero gusto ko munang pasalamatan sa mga help ninyo. Renilyn Manila, thank you very much. Tom C. Okay, Jello. Remember Rebecca Ugata na laging nagmamahal. Okay, thank you so much. Okay, ang sabi ni Jello, iba talaga ang alindog mo, madam. Kaya hinahabol ka. Rolly Otomi, laban lang, Maharlika. Thank you so much. Okay, mga kapalangga. So, ang gagawin nila ngayon, yung inciting to sedition. At sigurado ko sa mga panahon na ito, ay meron na silang peking legal, peke na ginawa nilang legal, okay, laban sa akin. Tandaan ninyo, mga kababayan, alam ng US government, alam ninyo na ako ay hindi na po nakatira sa Pilipinas. My home is in the US. So definitely, yung paggagawa nila, okay, wow, ang mahal daw ng ticket. May nag-comment. Ang gagawin nila, mga palangga, talagang ano yan, talagang, fabricated. Okay? So, alam ng Amerika na wala po akong address sa Pasig. At ever since, nung ako ay nasa Pilipinas, never po akong tumira sa Pasig. Nag-check-in lang ako sa Pasig. Pero, hindi ako tumira sa Pasig. Alam nyo yon, di ba? Sino nag-check-in dun sa Pasig, sa favorite place nating lahat, nung tayo ay kabataan? Right? Pero never, kahit sa history ng record ko, ay hindi po ako tumira sa Pasig. At yan ang ginawa ng bangag na gobyerno. Magtanim ng kaso at mag-invento ng peking address. Sila po ang peke. Sila ang fake. Alright? Kaya ngayon, dahil dyan, yung padala ni Lisa, I will gorgor. Okay, ginorgor natin yung isa. Next. Meaning, di nila kayang gawin nang sila lang. Pakakampi sila sa Interpol. Hindi naman na nila kailangan ilocate si Maharlika dahil openly, di ba? Kagagaling nga lang natin sa event. Ngayon, mga kababayan, galit na galit sila. Ang patungkol dito sa tax evasion na yon, hindi po ako pwedeng kasuhan ng bansa ng Amerika sa tax evasion dahil ang dapat talagang kasuhan at ipaluwa kayo ang mga pera dyan sa mga Marcos na yan. Sila ang tunay na kawatan. Sila ang tunay na nagnanakaw, nag-evade, umiwas sa mga taxes, property taxes, at kung ano-ano pa na mga taxes ni Bangag Jr., hindi si Maharlika. So fake news po yan, na ang isang, yung sabi nga ni Edwin Namora, si Palangga, mahal na Reyna, na ang isang US citizen, okay, ay walang pananagutan, hindi pwedeng ereklamo na mga tanga sa NBI na, oy, US citizen, hindi ka nagbayad ng tax sa amin sa Pilipinas. Pang bobo po yan. Yan ay pangmangmang.
Yan ay fake news. Fake news yan sa inyong mga nakikinig. At ito naman ng mga tanga, lagot ka Marlica, tax evasion. Nakakabobo talaga ang naniniwala sa mga bangag. Ang pwede lang pong gawin ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. ay kidnapin ako. Katulad ng ginawa ni Pangulong Duterte. Di ba? Worst case scenario ay pag nakita nila ako dyan somewhere, ay kasama nila yung kanilang mga illegal na extractor o mga attaché, ikukuyugin ako or persahan akong hihilain, isasakay sa sasakyan, tapos meron nakaabang na private plane, at isakay ako sa kanilang private plane, whatever, katulad ginawa kay Pangulong Duterte. I don't know kung paano, kung makipagsabuatan sila, whoever, at dadalhin nila ako sa Pilipinas. But that's gonna be hard for the bangags. We'll see kung saan ang pagka-evil nila, kung ano ang kaya nilang gawin. Alright? Kasi galit na galit sila, even yung mga memes, yung mga satire na post, lalo na ngayon nagba-viral yung nakadiaper si Lisa Tanas, tapos kahit saan si Lisa Tanas nandoon, kasama niyo sa kung saan-saan. You know what I mean? Tipan ko lang tong sausage ng Pwede na. Ngayon, mga palangga, yan. Gusto ko lang ipaalam sa inyo. Alam ko ang dami nagdadasal sa akin. Security Moto Vlog, thank you very much. Ano daw, pwede yan? Uto-uto ang mga tao. Ngayon, yes, Rinlin, Mary Lou. Uy, ma'am, Mary Lou Fukuhari, thank you so much. So, yan lang ang pwedeng gawin nila sa akin. Wala naman po, alam nyo, lahat naman to nagsimula kay Maharlika. Ang sabi ng mga julul, sinisira ko daw ang Pilipinas. Palangga, sinisira ko ba Pilipinas? Ako ba ay nagnanakaw sa inyo ni piso? Sa pera ng bayan? Ako po ba ay nagpapakalat ng pulburon sa inyo? Ako ba ay nagtutulak ng pulburon? Ako ba ay nagpapalabas ng mga kidnapper o nangingidnap? Ako ba ay nangingidnap katulad ng 2 bata? Ako ba ay nagsisingot? Ako ba ay nagnanakaw dyan sa sa national budget natin? Ako ba ang gumastos ng 5,500 flood control? Ako ba ang gumagastos ng pera ng bayan para katulad ni Lisa Tanas na pumunta sa Amerika para magsingot-singot, magbiga-biga lang, mag-party-party at gagamitin niya kunyari working visit, yung pala singhot visit. Kaya meron silang kasamahan na yun nga, hindi pa tapos yung hindi pa tapos yung investigation na allegedly ay namatay sa singhot. Kasi nakita sa mga previous videos and pictures ay sobrang healthy ng tao. So, under investigation pa, tignan. Alright? Ngayon, ako ba ay nag-smuggle ng asukal ng bigas? Wala. Ni piso, wala. Pero wag kayong mag-alala. Lisa Tanas, alam mo meron akong pinaka-sensitive na information na natanggap few hours ago. Pero hindi ko pa pwedeng sabihin sa inyo. Pero naikalat ko na sa mga dapat makaalam. Lisa Tanas, bangag. And one day, malalaman ninyo. Okay? Kaya yung mga sensitive information na yan, naikalat na natin yan sa mga taong dapat makaalam. Very sensitive. Yan po, kaya nga sabi ko, na-interview ako ng, IBC 13. Palangga, nailabas nyo na ba yung interview nyo sa akin doon noong 23? Can you send me the copy, please? Pakisend mo sa akin, Palangga. Hindi ko pa napapanood. Kaya ganun na lang yung galit nila sa akin. Kidnapin si Maharlika. Takutin si Maharlika. Hindi umubra yung kaso nila Kasi nilalabanan ko legally So, dahil si Lisa ay sanay mangidnap, yun ang kanilang ultimate para kidnapin ako dito sa the Netherlands. Payag ba kayo, Palangga, na ang alindog ko ay makidnap na lang ng ganon-ganon? Sabi ko nga hanggang sa huling patak ng dugo ko, kung sino man ang inutusan ni Lisa Tanas, hindi ko kayo tinatakot.
Pero sinasabihan ko lang siya, alam ko ang gagawin ninyo sa akin. So, pina-activate ko na ang mga Navy SEAL ko. Ngayon, nagluluto lang siya ngayon. Yung Navy SEAL ko nagluluto, yung isa nagsiswimming pa sa taas. Di ba? So, ito yung mga trained galing sa sa pangkalawakan, di ba? Mga kamag-anak ni Scheider to eh. Anyway, international kidnapper kung ganun, sabi ni Jess, yes, kailangan nyo itong kailangan nyo itong i-echo. Tingnan mo kung sinong sinungaling. Pinakalat nyo, GMA News, na si Pangulong Duterte nag-seek ng asylum sa China. At ang kanilang, I think, nagsalta ang kanilang, who's that? Ministry. Okay? Nagsalita na hindi totoo na nag-seek ng asylum ang Pangulong Duterte. Kasi according sa Foreign Ministry, ay hindi, imagine mo si Pangulong Duterte pumunta doon weekend. Alam nyo, mga kababayan, alam ko, lahat ng mga nanood sa akin dito, maliban sa mga trolls, hindi isang saradong utak. Paano ka mag-apply ng asylum visa, asylum visa, ng linggo or sabado? Walang office work yan. Di ba? So, GMA, kayong mga bias media, kayo yung fake news. Kayo dapat ang pinapatawag dyan sa mga traidor.com na yan. Di ba? Pinasinungalingan na ng China na at my goodness, hindi gagawin ni Pangulong Duterte kahit siya hindi ko to father. But, hindi ko siya kamag-anak, pero sa kanyang personalidad at sa kanyang mga pronouncement, hindi tatakas ang Pangulong Duterte sa Pilipinas niyang mahal. Di ba? Hindi gagawin. Kaya fake news talaga itong media na ito. Tapos ngayon, okay, tayo ngayon, si Maharlika, pero thank you po sa mga prayers ninyo at sa mga tulong ninyo, mga dasal ninyo. Thank you so much. Yes, thank you. Chichi, thank you very much. Merilo, thank you. Spear, thank you. So thank you sa inyong mga tulong dahil, tsaka yung inyong mga prayers, lalo yung mga prayers doon kahapon, nung the other day, 23, talagang grabe yung inyong support sa akin. And, zero remittance tayo sa 28 kay Pangulong Duterte, sa birthday ni Pangulong Duterte. Pero wala pong big event na katulad ng event natin noong 23 according to Alvin and Tourism. Nabasa ko kay Alvin. Kasi sila Alvin, lagi silang nandoon sa ICC. Di ba? So nandoon sila sa harap ng ICC. So at sabi daw according to that report, walang malaking event na i-organize, kanya-kanya or grupo-grupo na mag-picnic para kay PRRD. Pero may mga Pilipino na from all over the world talagang pumupunta dito to show support para sa Pangulong Duterte sa araw sa kanyang birthday. Alright? Sino? Tama, demonyo sila, Maharlika, sabi ni Daslin. Daming bitter kay Palangga. Ay, oo naman. Matagal na nila yan. So, gagawin na sabi nila fake news si Maharlika. Paano ako naging fake news? Nung sinabi kong i-eliminate nila tayo, all plan, eliminate the enemies. Eliminate si Pastor Quiboloy, i-eliminate si Pangulong Duterte, i-eliminate si Inday Sara, doon mo impeachment, at unang-una si Maharlika. Okay? Kailan tayo naging fake news? Kaya po sila galit at gusto tayong ipakidnap, ipa-extract. Buti na lang sana, kung pag in-extract nila ako, dali nila ako dun sa ICC. Papayag ako. Diba? Basta magkatapat kami ng kwarto ni PRRD, so I can take care of him. I'm serious. ICC. Baka naman. Baka naman. Basta payagan nyo lang ako. At paglulutuan ko si Pangulong Duterte ng kanyang mga favorite na mga paksiw, kung ano man, sinigang. Kasi meron namang mga bulad. Yung mga pais ba? Sa Ilonggal, basta ano yan. Alright. Tuloy-tuloy lang, madam, para sa mga Pinoy. So, alam ko na yung gagawin ng gobyernong ito, mga kababayan. Ang plano nila, kidnapin si Maharlika. Good luck. The moment you touch my alindog, yun lang ang gusto kong sabihin sa inyo. The moment you touch my alindog, ano tawag doon? Sa ano ka na? Sa larong chess?
checkmate ka na. Yes. The moment na ginalaw nyo ang alindog ko, checkmate na kayo. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.